balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, Karambola, tuwing umaga. Balitang Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Joel Lacsamana, and our very special with Ube on top guest, Secretary Larry Gadon. Magandang umaga. Kaming comments. Na-miss ko itong programa sa siyempre naman ano tayo co-host tayo dito Kaya na-miss ko to. Okay. Si Senator Amy Marcos. Okay. May sinabi niya, meron daw siya naririnig na meron daw tigti 20 million ang mga congressmen para magpapirma. Okay? Sinabi yan po ni Senator Amy. Yun lang ang nadidinig niya. Saan kayang budget galing yan? Hindi nga. Pero sabi ni Goma, congressman na po ngayon to si Congressman Richard Gomez. Deputy Majority Leader. Hindi raw po siya nakatanggap at hindi daw totoo yan 20 million. Okay? So, ayan, kumbaga, nagsagutan sila sa Facebook. Okay. Well, no truth daw yan. Masasabi ko na hindi totoo. Okay. Kasi it could have been done better kung may pera. Tsaka bakit separate pa yun? Lump sum ang mga natatanggap ng congressman. Pero hindi blood control and everything. Kasama na dyan yan, sasabihin ko lang. Hindi pa hiwalay yun. Nakahiwalay pa. Probably it's so impractical. In other packages. But not particularly na chacha. Meron na nakapackage dyan. Kayong ganyan. Pero nadinig lang naman ni Amy yun hindi naman hindi naman niya sinabi yun. Ang ibig sabihin po ni Amy noon, may nangyayari. At yan, kung bakit nagkumakaalat, pati ganyan chismis, may nangyayari. Yan ang mga pamamaraan na siguro kung paano nilang gawin, na hindi ako naniniwala na itong 20 million. Pero ako, payag ako dyan sa Chacha. Pero dapat makita muna natin kung ano ba yung gusto nila mga provisions na gustong palitan. And doon sa economic provision, conforme ako doon. Kasi sana isama na rin nila yung political, gawin na rin nila lang yung parliamentary ang form of our government. Actually, kung ma-decision na how to go about it. Nandun yata sa placard yun. Pwede pag-usapan. Pwede pag-usapan lang. Parliamentary. Pati yung extension ng term, pwede na rin pag-usapan. Pero alam mo na totoo lang kung napakagaling ng aking mayor, ayoko na 9 na taon lang siya dyan. Ayoko rin ng 3 years. Yung 3 years po, kung talagang ang siya. Mahal. Kung talagang napakaloko ng aking mayor. Yung 3 years, sobra pa sa kanya yun. Pero kung magaling siya, kulang na kulang yun. Kulang. Actually, kasi iba ang local Yes. Local. Pero alam mo, sa national, okay lang sa akin yun. Ang na lang doon yung recall. Pwede ka naman mag-recall Ako, napakahirap na process. Hindi, pero gawa ng panibagong paraan kung how to recall. How to recall. Meron bagong okay. Tama rin. May example na ng recall yung may Roman. Yung sa Pampanga, yung governor ng Pampanga. Si Father. Meron din sa Caloocan. Si Nag-recall din doon. Sa Batangas din. Pero dapat yung recall, gawa na rin nila ng panibagong rules yan. Yung hindi naman masyadong magastos din. Yes. Sobrang gastos din yung recall. So, maraming pwedeng palitan talaga. Political, economic, etc. Para transparent. Maraming pwedeng palitan doon. Pati nga yung basis Okay. Bakit po importante itong economic provision sa Chacha? We are facing headwinds sabi nila. Nagdidelikado po ang ating economy. Yes. Example, kare-report lang ng BSP. Yung foreign direct investments po, ang laki ng bagsak. Bagsak yan. Almost 30% decline. Wala pang nung October, 600 million lang po ang pumasok na foreign direct investments. Sa ibang bayan na kapitbahay natin, bilyon, daan bilyon pa.
Despite Kung pumasok the yang aggressive And yet, campaign of ang sabi ng World Bank, ang Philippines ang pinaka mataas na growth rate this year sa ating region. despite the fact If that is so, bakit hindi pumapasok ang foreign direct investments? There is something wrong with the way we're doing things. Okay? Isa na po yung sinasabi niya nga, yung sinasabi ni Paling Larry, ang hirap mag-invest kung hindi ka sigurado dun sa iyong site, dun sa iyong factory. Isa yan. Well, siyempre, sasabihin natin, nandyan din yung power, lack of infrastructure, mahal na kuryente. So the point is, isa-isahin natin yan. Example ko na lang yung Cambodia. Alam mo na meron tayo Philippine company na nag-locate doon. Bakit sila nagtastrive doon? Because they own the land. They were allowed to Own buy the the land. land. So, tapos, ang May land ownership naman in accordance with the nationalized percentages. Yun na nga bakit may ganun-ganun pa, mga 64. So hindi, kasi kung hindi nyo yung percentages, that's what the Public Service Act was about. At saka what the negative lists are doing. Umikli na nga yung negative list natin Nag-admit na tayo, pati yung dating bawal, yung 100% nationalized, meron na inadmit na nila of 40% foreign ownership dun sa ammunitions, and all that. So maraming nabago. Plus, konti na lang yung absolutely nationalized na 100%. Like power media. transmission. Sa akin, hindi issue yan. Media, education, yun. Pero hindi kasi siya economic provisions. Exactly. Yun nga. Ano siya? Yung economic dyan, yung retail, ano pa ba yung siya? Yung Power retail, 100% transmission. pa rin yan. Another problem. Hindi. Meron pwede. Yan po ating trade imbalance. Ang export versus imports po, umaabot na sa 5 billion a month. Ang difference, nung pong before the pandemic, wala pa sa 2 billion yan. So ngayon, ang laki na nilaglag natin. So therefore, kailangan natin ng foreign investments po para matakpan. Di ba? To make up for the imbalance. Trade imbalance. Kapag hindi dumating yan, nagdidelikado tayo. Ito maganda sa DTI, pare. Ang sabi nila, ang target nila ng increase in exports in 2024, 10%. Ganda, no? Pero, dun sa kanilang export development plan, ang lumalabas po, dapat ang kanilang maging target this year ay 40%. Bakit nila binababa yung target? Dahil hindi ma-achieve yung 40. So, ibababa mo ng 10. sa madaling paraan, di ba? Oo. Ang hirap niyan 40. Pero ang mahirap doon Pero sila nag-set ng target na 40 pa. Doon sa development plans. Sa export development plan. Dapat 40, ginawa na lang 10. Sana di pag na-hit mo yung 10, galing namin, boss. diba? Sana kumuha kayo. Sana kumuha kayo ng third party, parang Development Budget Coordinating Committee. Para yun ang magsasabi na 10% lang kayo. 10% lang talaga kayo. Hindi, sila rin kaya nga, kung kayo-kayo lang yan, para kayo nanloloko sa sarili nyo. Bumaba ang foreign direct investments despite the aggressive efforts of DTI to press release. To issue press releases. Pero masamang yan marketing yan para sa charter change kung gagamitin natin yung failure ni Chalex dito. Para Wag. Diba? We will try to achieve more than 10%. At least may target pa siyang Why? Nakakaasar yun. Parang hope yan Dati sabi nyo, 40% tayo. Ngayon nakita nyo, delikado. Hindi natin mahihit yan. Baka matanggal tayo ni BBM. Gawin na lang natin 10%. Ito suggestion ko sa inyo. Pag-aralan nyo na lang yung pinag-usapan ni Presidente at saka ni President Widodo. Mukhang may Yun, pare, optimistic. In the bag na yung ating coal. Well, actually, napakaganda ng unang pag-uusap nila ni Presidente. Doon sa Indonesia. Sa Indonesia. Ang sinabi nga, di ba, ni Widodo noon? Ano ka doon? Singapore ako noon. Ang, di ba, ang sinabi nga ni Widodo noon,
they can help the Philippines in entering the halal market. Yes. Kasi isipin mo Malaki yan. Malaki yan. Alam mo ba na ang mga Muslims ay 1.8 billion sa buong mundo? Yes. Konti lang sila, no? Oo. Makapiraso lang ng konting kurot. Isipin mo kung Konting kurot lang nakuha natin na, no? Konting kurot lang. Doon sa hindi na malaking kurot, di ba? At saka yan, they can put up the factories, they will invest in mga ganong dito, klase. no? Yes. Matagal na sinasabi yan. Wala mas interesado si Chalek sa ibang lapang. Ikaw naman, hindi. 10% nga market yan, alam mo ba? Ibang market ang interest niya Food packaging. Ibang market, yung mga public markets ang interest niya. Sabi po ng World Economic Forum, ito ang mga member nito, yung mga top CEOs sa buong mundo. At sikat na sikat po yan. Sinusundan yan ng World Economic Forum. This month. Oo. Sa Switzerland ginagawa. Dead winter. Dead of winter. Kaya hindi po kayo, in dead of winter, hindi po kayo pwedeng lumabas. Sigurado mag-a-attend kayo. Ang sinasabi ng World Economic Forum tungkol sa Pilipinas, ano mga hinaharap natin ang problema? Yung climate change. Okay? Yung energy supply shortage at inflation. Climate change, shortage, energy supply shortage, inflation. So actually, ang may kasalanan niya NGCP. Energy supply 3.9 nung December. Maganda yan. Pero kasi, ang sinasabi rin ng NEDA, merong pang-ibang signs na magtataas because this month, nagtaas ng tubig. Pamasahe. Tumaas. Gasolina. Okay. Power. Taas. Okay. So, yung mga yan, inflationary po yan. Makakadagdag yan. Antindi ng dagdag niyan. So, sana magtuloy-tuloy yung 3.9 noong December. Well, siguro dapat ibalik talaga yung yung control ng gobyerno sa mga public utilities Okay. Yan ang i-charter change. Oo, yun ang i-charter change. Di ba? Oo. Dapat ibalik yung public utilities. Yun na nga Ang example ko dyan, parin Larry, yung power Oo. Noong panahon nila Jeronimo Velasco Marcos, nakalatag yan. Nandiyan yan may plano. Yan napukor na yan yung napukor, kaya po bumagsak yan. Sobrang subsidy. Oo. Panahon ni Cory, ayaw niyang mabawasan or nung mga tao niya, yung mga namamahala dyan, ayaw mabawasan yung popularity. Therefore, kahit kailangan magtaas ng singil sa kuryente, subsidize. Sa tagal-tagal na subsidy, sa dami-dami ng subsidy, inalis mo pa yung nuclear energy. Talagang matindi. Talagang bumagsak ang napukor. Yung weight po ng kanyang debts, hindi na kinaya. Kaya pala brownout queen. Ang solusyon natin to privatize. Supposedly para gagaan. Mapatino yan. Bababa na raw ang presyo ng kuryente pag private na yan. Nangyari ba yan? Hindi. Lalong hindi. Are we better off? Na ganyan ang sitwasyon natin kesa noong Imaginein mo kung tumakbo ang Bataan Nuclear Plant at nasundan pa yun. Di sana bagsak ang rates ng kuryente. Yes. Tapos baka mali itong World Economic Forum. Energy supply, baka kailangan energy supply shortage. Isa yan sa mga focus ngayon ng gobyerno, yung pagtatayo ng mga mini modular na mga power plants. And in fact, yung opisina ko is actively involved in attracting investors for the power. Sana nga mangyari. Actually, ang dami na namin kausap and some of them might be implemented this year. Ang problema nga is Secretary Lutilla appears to be nonchalant.
Nonchalant. Ay, hindi naman nonchalant. Kayo. Wise use of kayo. Wise use. Okay naman, kasi ang energy. Nonchalant, ha? Nonchalant. Nonchalant. Ganda ng gising mo ngayon. Bakit Mukhang kumain ka ng croissant. Bakit pag si Boss John na tatlong syllables, wala ka. Pagka ginamit kasi- mo yung minutiae, Ang ganda ng outfit mo. Ayan, ngayon. hindi mo. Nakakakit mo. Pala, hindi tayo. Pero dito sa power Situation. problem, sa power situation, mismo si Presidente ang concerned. Mismo siya ang nagbibigay ng direksyon na ngayon dyan. Kasi cut sa cross lahat ng programa Talaga. sa huli, di ba? Matagal na pero sa akin ang na lang. problema, Kapag Larry, tinatanong ako, ang problema ng Presidente, nonchalant nga yung kanyang hindi. May kanyang pamamaraan naman yan. secretary. Tuloy ko lang po, kake na slaps. Tapos yung kanyang Yung shoes niya. Long sleeve po na pangitaas na light blue. Yeah. Yan ang kombinasyon niya, prepping. Ito, Chuck Berry na red. Chuck Berry, Chuck Taylor. Chuck Taylor. Kasi, ko sa mga gitarista Chuck Taylor. Wala. Parang papunta sa Harvard. Preppy. Tura lang ni Mariana Subelo. Pero tayo sandali, mabalik ako. Yung shirt parang gusot-gusot. Tama yan, ganyan. Gusot mayaman ang tawag. Gusot mayaman ang tawag ka. Gusot mayaman. Gusot mayaman, linen Linen yan. Ito, talagang Cotton. sadyang ganun ang Gusot. Hindi ito na, tingnan mo. permanent gusot. Gusot. Linen din kasi ito Yan ang gusot mayaman. Yung linen. Linen. Yan kay Larry, yan ang gusot Ito may tawag dito Ano ba tawag nila dyan? Hindi, gusot mayaman. Yung sadyang gusot. Binili yung tela, gusot na. Yan ang workout dyan. Okay. Ang dyan sa power development plan, tama lahat yung sinasabi ni Presidente. Ito dapat gagawin natin, etc. Sinusunod ba? Pagdating sa implementation, doon na nagkakatalo. Yun. Nag-hearing ho kahapon ang Energy Committee ng Senado tungkol doon sa nangyari sa Panay. Yan, si Rafi. Ang ginawa ni Rafi, pinagalitan niya yung NGCP dahil hindi raw nagbabayad ng tax. Lahat ng coffee. Anong kinalaman doon sa Panay? Matagal nang Related ba yun? Matagal na si Senator Tulfo dyan sa NGCP. Hindi ba pumunta pa kay President Marcos, nag-audience siya, humingi pa siya ng permission, babakbakan niya raw yung NGCP. Senador, gagawin yun? Hindi pa niya naaral yung separation of powers. I'm sure ngayon alam na niya. Oh my God. Kaya ako gusto ko si Larry Gadon dyan. Totoo yan. Oh my God. At hindi ka na namin tuturuan pa ng Ang kailangan daw pong gawin ng Senado, ayon dito kay Senator Tulfo, i-review ang franchise ng NGCP. Yan. Binakbakan na NGCP. Okay. Pero marami na changes yan sa equity ng ownership ng NGCP Cold yan. So tinanong ni Tulfo yung ERC, minumultahan nyo ba yung NGCP? Ang issue kasi NGCP. Although ang talagang cause, walang power supply. Mabuti nga hindi sinabi ng NGCP. Ano ho itatransmit namin? Hangin? Hangin ba itatransmit namin? Magiging power ba yan? Magiging power ba yun? Hindi, sabi ni Garin. Kasalanan daw ng NGCP kasi hindi pa nila nagagawa yung interconnection. Patay. So, ganito, Pag nawalan po ng power sa Panay, kailangan yung Panay kubuhan ng power sa Luzon. Or some other place. Or some other, Cebu. Or Mindanao. Ang problema natin, buong Pilipinas, kulang. Kulang sa lahat. Sabi ng World Economic Forum, generation talaga. energy supply shortage. Okay. So, nawala ng power sa Panay, kukuha ka sa Luzon. Sa Luzon naman ngayon brownout. Yun ang ibig sabihin po ng Department of Energy dito. Nakasalanan ng NGCP kung bakit nagkaka-brownout sa isang lugar. Kasi hindi nakakakuha na kuryente doon sa ibang
grid. Halimbawa, Luzon. Pag nag-brownout sa Panay, dapat kumuha ka sa Luzon. Para yung Luzon naman ang mag-brownout. Tama. Napagaling ng logic nitong si Garrett. Itago mo na lang yan. Tapos, ang burden yan will be on the demand side. Yes. So, nag-fail yung buong sistema, kaya kayo, consumers, dapat kayong magtipid. Yan. Wise use. Wise use. Kaya alam, now I know kung bakit si Secretary Lutilla hindi nagsasalita. Yan. Mabait kasi yun. Professor siya. Alam niya yung logic. Puro kabubuhan ang nangyayari. Buti na lang nandito si Larry. Naalala ko na naman niya salita. Bobo! Hindi pa. Ako na lang magsasabi. Proxy na lang. Baka pag nagsabi siya tungkol din sa sinasabi. Ganito sabi ng Department of Energy. Nag-brown out kasi ng 12. Yung second biggest na power plant dyan sa grid ng Panay. Nag-shutdown. Unscheduled. Ibig sabihin po, hindi... Biglaan. Oo. Ng 12 o'clock. Oo. Okay. Kinaya pa. Walang disturbance. Walang volatility. Stable pa ang sistema. Biglang 2 o'clock, nag-shut down yung pinakamalaking power plant. Ang may-ari niyan, yung Palm Concepcion Power Corporation. Nag-trip. Sunod-sunod na ngayon yung iba. Ito po ang sabi ng Department of, magaling na department, kagalang-galang na Department of Energy. USEC. Between 12 o'clock daw and 2 o'clock, dapat itong NGCP, alam na nila. Nagpa-brown out na ng malalaking lugar para hindi nag-trip. Tama. Yeah. Kumbaga, dapat kayo, NGCP, alam nyo, nagkaroon kayo ng crystal ball at nalaman nyo ng 2 o'clock, magsha-shut down yung pinakamalaki. Maling-mali kayo, NGCP, ba't hindi nyo nakita yon? January pa dapat alam nila? Dapat! Kailan masisira? Of course! Ano ka dapat crystal ball? Dapat ball. At yan, alam niyo dapat dahil bagong taon nga New Year di dapat alam Sabi nga nung kaibigan ko Bobo. Magandang koneksyon yun. New Year. New Year. Wala kang crystal ball? New Year? Ano ba? Nga pala. Dapat nagsasabi ito, hopeful ako ngayon. Maayos ito. Kasi 2 hours yan May window daw kayo na gumawa ng paraan. Ba't hindi nyo ginawa? Sabi na. At namangha ang mga senador at tinira ang NGCP. Tama. Tama ka. Bakit hindi? You are right. Yeah. Not left. Anak ng toka. Bawat. Oh my God. Demand side. Okay. Ang kailangan po tignan dito, yung Palm Concepcion Power Corporation. Bakit walang kaabog-abog? Nag-shutdown ng 2 o'clock. Alam niyang may problema na nga yung second biggest. Nag-shutdown na nung 2. Okay? Kaya sunod-sunod na tripping. Yan. Pero hindi pinatatawag yan Palm Concepcion Power Corporation. Alam niyo sino may-ari niyan? Ang claim niya kasi nag-unload na raw siya, nag-divest na. Okay. A certain Walter Brown. Si Walter Brown po, malaking businessman yan. Kasosyo yan ni Enrique Razon nung binili nila yung transmission. From the government to private sector, ang unang bumili ng NGCP yung grupo ni Enrique Razon. Kasama niya si Walter Brown. Okay. Nag-away sila. So si Enrique Razon nag-unload, nabili yan ni SM Group. Henry C. Jr. Big boy. Si Walter Brown, later on, nagtayo ng Palm Concepcion Power Corporation. Yan po yung walang kaabog-gabog na nag-shutdown. Yan din yung power plant. Nung last year, nangyari na yan, April sa Panay. It's the same power company. It's the same plant. Okay? Na nagkaroon na shutdown. Hindi pinatatawag na Senate yan. Kasi baka walang go signal si BBM. Hindi, I don't know.
Well, isang problema pa rin kasi dyan, yung bakit ba ang hirap-hirap magpatayo ng mga planta ng energy. Bakit ang Dali lang daw hirap? sabi ni Jonathan, yung liquefied natural gas nga Hindi, bakit napakahirap mag-apply ng lisensya? Bakit nga ba? Yun ang palaging problema. Kasi kailangan gamitin muna yung diesel. At saka, ang isa pang problema, yan, kagaya dito sa Panay. Panay. Alam naman natin na yearly nag-i-increase ang requirements. Why are we so complacent with the present base load? Nakulang na nga, hindi ka pa mag-project nung increase. Nag-i-increase yung population, nag-i-increase yung economic activity. Alam nga namang, yung kuryente mo sa halip na dumami, lalong nababawasan. Secretary, may solusyon dyan Ano? Ancillary service kami. Ayan. Available to Ang problema ng gobyerno, alam nila meron kaming ganito, hindi nila kinukuha to. Mahal diesel. Ano ba yan? Mahal diesel yan Cost does not matter, boss. Ayan. It is the service that matters. Titipirin nyo ba? Hindi. Planchado na yan. Sinisingil na po tayo dyan. Napakalaki talaga ng problema sa example na lang ako nag-ocular ako sa Mindoro, Oriental tsaka Occidental. Alam niyo ba doon sa Oriental Mindoro, ang kanilang presyo ng kuryente doon per megawatt, baka 22 pesos. 22. Ang Metro Manila is only 11. Bakit gano'n? Paano nga kasi hanggang ngayon diesel pa rin sila. Kaya tama itong si Tapos ang increase ng requirement nila a year is 6%. Sa ngayon, kulang na nga yung base load nila, yung kanilang increase, yung increase of requirements, hindi naman nila NGCP ang may problema dyan, boss. Ba't hindi i-connect nila yan sa Luzon? Ang problema, hindi pa konektado ang island of Mindoro. Kita mo? Kaya sabi niya sabi na Ontiveros, dapat daw ma-review na yung franchise ng NGCP. Sabi po ni Ontiveros. Ang sinabi naman ng ibang bakit yung NGCP? Walang model. Walang model. Bakit walang model yung NGCP? Kailangan i-review ang franchise niya. Ngayon, model, ano spelling? Model. M-O-W. Ngayon, ang sinasabi ng ibang expert, yung interconnection, unang-una, napakamahal yan. Number 1. Number 2, it takes islands nga tayo Bakit hindi ka nalang magtayo ng planta dyan sa island yun ang talagang solusyon dyan. Gusto ko yung sinasabi mong modular na nuclear. Actually, ang dami nang gustong pumasok. Bawat island, meron maliit na ganyan. Ang dami nang nakipag-usap sa akin. Dapat encourage yun, Prior kaya to pupunta sa Cambodia. Even before, yung mapunta dito yung modular, meron na nga nag-suggest, LNG nga. Yun. Sinabi mo nga, napakatagal bago kumuha ng permit. Ito, mas matagal to. Kasi, ito LNG, ready na. Mabuti na lamang itong si Nani Albeda, yung chairman natin ngayon. Very open ang ideas niya ngayon. Very open sa national electrification. Diyan sa mga local, sa mga islands. Magaling ang... In fact, nakikipag-coordinate. At lalabas pa ang mga negosyo. Pupunta doon. Kasi mura power Okay. Si Administrator Nani Almeda, ang problema, pagdating sa implementation nun, yun na, permitting, etc. Alam mo yan, matagal na kinakausap yan. Gusto rin niya ng ganito. Yung sinasabi ni Larry, ito yan, may mga gano'n, LNG. Pagdating sa baba, patay ka na. Kasi, ito na, cooperative. Ito na yung mga cooperative, mga politiko, kung ano-ano, number 1. Permitting, etc. and everything. Pagdating dito sa taas, yayariin ka na ngayon. ERC, etc. Ganito. Ang dami. Yan ang dapat na ginagawa ni Secretary Lutilla. Dapat. Pero yan naman ngayon ay... May pag-asa pa. Mayroon. There is hope. Yes, there is hope. There is really hope. It's not a strategy. Tinututukan na rin naman ni Presidente yan ngayon. Mabuti nga Mabuti. Kasasabi lang ng World Economic Forum, anong problema natin? Shortage, energy shortage. Grabe yan. Bakit ang World Economic Forum, wala naman dito, alam nila yung problema, yung mga senador,
Ang problema, yung franchise ng NGCP. Oo. Mali kayo. Nagtataka ako dyan eh. Ang World Economic Forum, wala naman dito sa Pilipinas. Mali. Kulang yung ibinire-report ninyo. Ng World Economic Oo, Forum. kulang. Shortage ng energy at saka transmission problem. Yan. Mali. Yung kulang sa research ang World Economic Forum pare. Kulang yung research nila. I suggest kausapin si Senator Tulfo, maintindihan. Yes, maintindihan. Hindi, bakit kailangan daw i-penalize yung NGCP agad-agad dahil di nagbabayad ng tax. Wala kinalaman sa energy supply yata yun. Oo. Natalas talaga. Tama. Maganda. Okay. Agabalik ang karambola. Oras natin, 9:33. Ito kasama ko rito, tawa lang ng tawa. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Babalik ang karambola kasama pa rin sa impilan. Conrad Danal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, and our extra special guest. Extra special. Secretary Larry Shannon. Cherry on May top. ube ice cream. Yan. Para special. Okay. Ang Philippines po at saka Indonesia, doon sa visit ni President Widodo rito, pumirma rin ng Memorandum of Understanding tungkol sa energy. Sa lahat naman ng ipipirma. Critical supply constraints daw sa energy sa atin. Therefore, nagkaroon tayo ng agreement with Indonesia sa supply ng coal and LNG. Yan, LNG. So, hindi naman gagaling sa Texas. Pwede rin dyan manggaling kasi meron Indonesia. naman silang meron naman silang. Basta yung facility, tayo. Mabilis kasi yan LNG. Pinakamabilis na itayo. Barge lang yan, pwede na yan. At this point. Barge. At this point, pwede. So kung kulang tayo ng supply, sabi nga ng World Economic Forum, madaling-madali yan kung meron tayo supply ng LNG. Okay? So nagsalita finally, sinasabi mo nonchalant. Si Secretary. Praising the new Memorandum of Understanding. We can benefit daw from the heightened cooperation. Tanggalin nyo na kasi yung mga diesel plant dyan sa barge. Lagyan nyo na ng LNG. Pare, kailangan sa ancillary service yan Ancillary yan. It's already Never mind the cost. It's already part of our transmission cost. Naka-ano po yan. Naka-embedded na yan. Yung in-increase po nung inyong charges nung before the end of the year. Yes. Yung 50 pesos. Kung 200 megawatts ang iyong consumption, additional 50 pesos yun sa transmission. Galing yun doon sa ancillary services. Na ginamit yung diesel. Yun nga meron akong tinutulungan na pamilya. Byuda to Dati, ang kanyang kuryente, nasa, wala pang 800 pesos a month. Ngayon, mahigit 1,000 na. Pero hindi naman nag-increase yung konsumo. Hindi. Tipid pa nga Pinatay na nga lahat. Tinipid pa Pero ganun po kalala. Ang ating problema sa energy. Kaya nababanggit nga ng World Economic Forum. Okay. Ngayon, ito naman si Aimee. Bakit sinisita yung housing? Ano yung... Anong sinabi niya? Yung socialized housing daw, nasaan na? Merong press release dyan kasama ni Secretary Jerry Acosar, yung mga mayors. At magtatayo sila ng housing developments. Ang ganda ng retrato. Ang ganda ng timing niya, Nang binakbakan siya ni Aimee, magtatayo na. Kasama pa yung mga mayor, lahat. Meron daw pong socialized housing project. Ang tawag lupang arenda. Sabi ni Aimee. Sa Taytay. Taytay. Okay. Dulo. Gusto niya pong imbestigahan yan. Bakit daw? Ang tagal-tagal niyan. Magandang imbestigahin yan. Yung lupang arenda na yan. Ang daming tao dyan, Daming tao dyan. So nag-file po ng resolution si Senator Aimee
gusto niyang tignan, ano na raw nangyari? 80 hectares pala yan. Public land. Yes. Oo. Na supposedly socialized housing yan. Well, actually, nagkaroon ng direktiba si Presidente na lahat ng LGUs ay binibigyan niya ng inventaryo. I-inventaryo lahat ng lupa nyo. Pag-aari Ginawa na ba, pare? At ewan kung papakuha nga ako ng report. Kaya may press release eh. Papakuha ako ng report. Press release na ngayon, nakipag-usap na SEC sa 40 LGUs. Sino nakipag-usap? Si Secretary. Secretary Acusar. Pero 40 lang yan eh. Dapat lahat eh. Ang direktiba ni Presidente nun. Baby step. 40 na nga nakausap. Ngayon, si Senator Amy, just for your info, ma'am, ganito. Si Amy. Huwag na ninyong imbestigahin yan. Yung lupang arenda. Yung lupang arenda, 80 hectares. Ang tagal na raw eh. Hindi po. Nakatayo na. Asan? Yung mga warehouse. Warehouse. Hindi ba pang warehouse yun? Pang-socialized housing po. Pang-socialized housing. Alam mo, akala ng local government sayang naman. Oo. Kasi alam mo yung Taytay, napakaraming tao niya at ang lapit niya sa Metro Manila. Warehouse ang kailangan dyan, hindi housing. Ang isa pa manufacturing. Anong may warehouse mo? Wala naman tayo agriculture production. Boss. Damit. Cold storage. Imported. Ikaw naman eh. Lugar natin. Hindi pwede yung mga chinap-chap. Tayo pa ngayon na magpapatayo ng cold storage. Tanongin mo si Sek. Para sa import. Di ba dyan yung lugar ng mga chinap-chap na kotse, meron din dyan? Meron dyan. Dati. In the 90s. 1990s. Boss, nauso yung chap-chap. Hindi na ngayon yan. Pero napakagandang lugar niyan. At hindi lang yan. Sa 170 hectares to. Napakaraming bakante lupa na pwede tayo ng socialized housing. At hindi malayo yan dahil from Masina. Teka muna, ano ba ibig sabihin natin ng socialized housing? Pinamimigay yung lote. Yun ang hindi ko gusto. Huwag dapat gano'n. Sek, huwag mo siya nang sinasabing napakaraming bakanteng lote. Baka bukas wala na. Baka raid na yan. Baka tayuan na ng kondo yan. Developers, ang gagaling niya. Doon daw po sa 170 hectares niyang lupang arenda. Yes. 80 hectares niyan dapat sa socialized housing. Yes, totoo yun. Tama. Dapat ma-check pala yan. Papa-research ko yan. Kung nag-comply sila dyan sa issue na yan. Ayan. Ako naman, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko. Meron akong inaayos ngayon na socialized housing din. Saan? Na I was able to convince the owner of the lot. Private pare? Oo. I-donate niya yung lupa sa gobyerno para lang magkaroon ng socialized housing. Yes. Alam na yan. 5 hectares din yan Alam mo ginawa sa Korea nung nagkaroon ng ganyan housing shortage etc. The national government mandated. Isa lang, standard lang kayo. Ito lang. Ito ang inyong specification. Socialized. Sa socialized housing. Specifications nitong ganito. Ito rin ang gagamitin ninyo mga materials, hindi yung kanya-kanya kayo. Naku, alam mo ba? Dapat ganyan. Meron pala. At alam mo ang cost. Alam mo na kung alam mo kung may mandadaya. Kung dyan na ang paraan na yan. Alam mo na meron si Gary Vasquez? Yun na nga. Ng napakagandang model ng housing na. Halos parang isa lang ang presyo talaga. Nakita ko yan parang Lego. At ang bilis. Mabilis. Less than 1 month. Nakita ko yan. Yan na nga gusto kong sabihin. Standardize nyo na yan, hindi yung kanya-kanya nakikipag-negotiate ka sa presyo, hindi. Hindi po alam mo na. Ay, mali po kayo. Mali po kayo. Sabi po ng Department of Human Settlements and Urban Development, ang kailangan gamitin dito container vans. Nako. Para daw yung temporary shelter ng mga informal settlers. Nako, patay. Habang ginagawa yung housing. Doble-doble pa yung gastos mo. Idiretso mo na yung dahil yun, less than 1 month, kayang itayo. Kasi na prefab yun parang Lego. Paano pong kikita yung may mga container vans? Hindi sila daming container. Kawawa. Di ba? Kawawa naman sila. Wala sila kita. Lalo na yung mga kinakalawang. Paano nila madidispose? Ikaw ba, bibilin mo yun? Ayun, hindi. Kalawang na yan Ipasa mo sa pinturahan ng gobyerno. Di ba? Dali-dali na solusyon, hindi nyo pa nakita. Grabe kayo.
Habang ongoing daw yung construction, pero forever na ongoing na yung construction Yun na nga. So magiging permanent na yun. Ang solusyon talaga dyan ay yung kagaya nung ginawa ni Gary Vasquez. Standardization na yan. Nakita ko yan, pare. Napakaganda. Na prefab. At saka parang assemble ka lang ng assemble. At matibay yun. At matibay yun, ha? Inventor pala hindi yung mga plywood yan, ha? Kundi At saka concrete. Concrete. Meron na silang formula dyan. Tapos, standard ng cost. Yun ang problema, yung standard ng cost. Yan ang problema. Paano kikita? Yun ang problema. Yung standard yung cost. At saka alam mo, lahat naman ng mga LGU may kanya-kanyang mga building administration, ganyan, building permits, ganyan. Yan, napakahirap Yun yung madugo dyan Paring Larry, sinabi mong ang utos ng presidente mag-inventaryo ng public land. Sabi po ng MMDA Chair, Romando Artes, na ang Metro Manila mayors daw, malapit na. Matapos. To create inventories. Malapit na simulan. Hindi pa nasisimulan. Malapit na. Yung mga government-owned open malapit spaces. na matapos sana. Pagka ganyan, matatawa na ako niya. Bakit dati ka na listahan Hindi, they will create, ito ang pangako niya, they will create a technical working group. Yung TW. That will work closely with the LGUs. Para po makapag-inventaryo raw. He is referring only, that good chairman is referring only to Metro Manila. But how about the other provinces? Mas malaki. But they will work. Hindi lang naman Metro Manila ang kailangan ng housing Kahit yung sa malayong lugar, yung mga LGU. Kaya nga ako, ang inuuna ko, yung mga nandun sa malayo. Mas kailangan nila. Kailangan. Mr. Secretary. May technical working group na po. They will. Create a technical working. May allowances yung mga yan. Perdaya? May perdaya yung working group. Yung episode nakipag-meeting na kami sa local governments, 40 out of 1,468. Ako lang pagka ako naka-encounter ng ganyan. Pero, nagkaroon ba sila ng technical working group? We will create a technical working group. Kuminsan yung technical working group, yan isa sa mga nagpapatagal. Pero maganda yung sinabi mo, Atty. Larry. Yung mga programa, mapunta tayo doon sa sinasabi mo, mas tinatarget mo yung kasi. Yan ang pinaka gusto dito sa Metro Manila. Kasi lahat nakafocus dito sa Metro Manila. Sa urban areas. Urban areas din. Alam mo, maraming mahihirap din na nasa... Marami. Dito, nakikita lang natin, nakafocus lang tayo sa mga street dwellers and informal settlers. Pero ang danger dyan, Atty. Larry, unlike ng mga ibang departamento ng pamahalaan, hindi ka mapapansin ng media, nandito ang media. Hindi, okay lang yun. Para naman makatulong tayo. Okay lang yun. Sorry. At saka siguro naman, sa ganang akin, hindi naman problema sa akin ng media dahil palagi nandiyan si Atty. Tsaka hindi lang yun. Nandito lagi. Tsaka hindi lang yun. Metro Manila centric masyado. Si Larry, meron ng brand. Hindi na niya kailangan yung mag-ano pa. Yung ibang na gustong tumakbo, walang kabuang brand. Gusto nila magkaroon ng brand, wala. Hindi kaya. Okay. Meron pong, pinag-usapan natin yung lupa. Ang Bucor, napakalaki ng mga lupain na idle. Hanggang Palawan meron. Idle. Ang proposal po ng Bucor Director General, Gregorio Katapang, bakit hindi raw gamitin yan, mga farms na yan, at joint venture with businesses? Para maging productive yung idle land na yan. Isipin mo, total, yung mga person deprived of liberty. Wala naman pong ginagawa. Samantalang kung makakapaghanap buhay sila sa farm. Diba? Meron pa silang kita. At madadagdagan pa yung supply natin. At doon talaga mai-start nila yung pagbabago ng buhay. Hindi ba? Kapala nagtrabaho ko ng gusto, may kita ako. May kita. At saka may model na yan. Yung ganyan.
Model o model? Model. Okay. Totoo. Hindi totoo eh. Tagum. Development Corporation. Banana Plantation. Nangyari na yan eh. Oo, yun nga. Halos 50,000 hectares daw yan. Talaga? Halos 50,000 hectares. Yun mo yung pagkain na mapuproduce niya. Matagal na po yan na sinasabi ganyan ang nangyayari. Walang kapital pare. Basta kaya private. Oo, pwede yan. Pagka ganyan, total hindi naman yan public utility, okay na i-privatize yan or in partnership with private sector. Pareho kayong makikinabang. Oo. At saka income din yan para dun sa Bucor. At dun sa kanila proprietary income yan which can support the other programs of Bucor. Na hindi naman gagaling sa kanilang GAA. Kung ako si Presidente, sabihan ko na yung mga nakikinabang na conglomerates. Itong iwahig, ikaw magtanim. Maglagay dyan. Analisahin mo kung anong pwedeng itanim at produkto ka mo. Okay. Ito sa Ramon. Hindi pwedeng real estate. Hindi pwede. Agriculture dapat. Dito ka. Meron doon sa... Hindi pwede township. Township. Sa Leyte, coconut. Pwede doon. Pwede yan. Pwede doon. Diba? Tapos dyan sa Mindoro Occidental sa Sablayan, rice. Alam mo yung Palawan? Alam mo ba yung Mindoro, napakagandang food basket niyan. Grabe nga tayo kumukuha ng bigas. Production, ang kanilang gulay, fruits. Kompleto. And even mangga. Aquaculture, fisheries, napakaganda. Kaya, dahil walang kuryente, walang cold chain, walang manufacturing, walang processing. Itong NGCP talaga. Napakahina naman ang loob mo. Wala lang kuryente. Mahirapan. Ganyan na. Bakit ka naman ganyan? Nakaka-discourage ka naman, Atty. Larry. Wala lang kuryente. Advisor ka pa naman for poverty alleviation. Ang number 1 sa akin sa poverty alleviation, totoo lang, housing. Specific housing and job generation. Yung private sector joint ventures with prisons, specific siya. Sa mga preso lang. Doon sa mga magiging trabahador. What I mean is, kasi merong yung ibang lupa dyan na they are being eyed for malls. Na part ng Bucor? Yes. Mall? Yes. Oh my, wag naman mall. Kaya nga. Agriculture ang gusto ni maganda yan. May singit ko lang gusto ko lang sana magpasalamat sa SM Foundation sapagkat sinuportahan nila yung aking BBM Batang Busog Malusog at meron na silang i-release na mga donations nila para doon sa aking programa. Although unti-unti na implement natin yan on a smaller scale, ngayon ay mas maganda dahil nasa amin na yung SM Foundation. Kasama ba yan doon sa stunting? Yung programa para labanan yung stunting. Kasama yan, kailangan mag-game nationwide, pare. Well, ito kasi, ang katwiran ko dito, kung hindi ko man mabigyan lahat, at least yung mga pinakamahihirap na lugar, target. Sino ang executive director ng SM Foundation? Ngayon, bago kasi yung pangalan, sa susunod na hindi ba si Mrs. Horn yan? Hindi. Wala na siya doon. Hindi, iba kasi ang role ni Mrs. Horn, ni dating secretary. LTO. Si Elena Horn. Bautista. Bautista Horn. Ngayon, ang talagang chairman dyan, of course, si Mrs. Tessie Coson. Yan, Nung nagkita nga kami nung Christmas party ng house, nagpasalamat ako sa kanya sa mga tulong na ginagawa niya. Ng SM Foundation. At yan naman ay ang nag-link sa akin dyan ay of course si Attorney Trixie. Tulong lang. Galing. Malaking tulong. Hindi kiniklaim ni Attorney Trixie pero binibigay ko yung credit sa kanya. Bakit sila lang?
Bakit SM lang ang merong ganyang klaseng? I'm hoping that the other... Baby step. Meron naman yung iba. Meron din naman iba. Nahanap lang natin yung... Yung iba kung gusto mo. Ang dami-dami real estate company. Busy sila sa... Marami rin mga nag-pledge sa akin ng ano. Busy sila sa major infrastructure. Yan! Airports. Yung iba kasi natutulong diyan sa mga mahihirap. Distilleries. Inaano pa kinukuha yung passport pa rin. Kasi sa Madrid nila dadalhin gano'n. Passport muna. Apat na towers. Sa Madrid. Tsaka kasi kami, ang hinihiling namin sa mga posibleng maging partners namin ay in kind. Kasi wala na kaming time na para mamili kami o ganyan. And kaya ang gusto namin... Rectang goods. Yun. Meron akong conglomerate na nakakaintindi niyan. In kind, marami yun. Ayan, talagang totoo. He's all over the place. Okay, good. Kulang na kulang daw po ang pera ng Department of Tourism para sa campaign. Yan ang bagong press release nila. Based on documents. Tama. Meron akong advice sa... Imagine Sunshine Joe saying that. Kulang na kulang po ang pondo niya. Suggestion sa Department of Tourism na tigilan na ninyo ang pagpapakita ng mga video ng Pilipinas sa mga Manila jeepney, Kalabaw, ganyan. Moderno na tayo ngayon eh. Mga para bang tayo backward natin, Grabe. Lalo pa, pinipace out. Di hamak na modern na Pilipinas eh. Nakakainis eh, di ba? Pumunta ka na ibang bansa, bullet train. Pakita niyo yung mga... Tapos tayo, skyline natin. Pinagmamalaki na. Yung mga tulay sa Cebu na napakahaba. Bakit alam mo nang nagpunta ako ng Cambodia na yan na mas delayed sa atin yung development. Ang kanilang mga ordinary na sasakyan, mga e-trike. Yung mga e-trike na electric tricycle, pumapasok ng mga even 5-star hotels, they are allowed to kasi ang gaganda eh. Kaya nga, hindi sila yung blok-bulokbo ng mga jeep or... Kaya nga merong utilities vehicle, public utilities vehicle modernization program. Yun nga. Alam mo, sa totoo lang, ang nag-o-oppose lang naman dyan, yung mga operator eh. Kasi yung mga operator, gusto nila, yung 50 years old nilang jeep, mapakinabangan pa rin ng talagang parang pinapatamaan mo yung may mga diesel plants. Hindi lang para. Yun talaga ang target niya. Mga diesel plants. Pero ito masasabi ko lang sa tourism. Ang Tourism Promotions Board po, napakalaki ng pera niyan. Meron na silang annual appropriation na 1.2 billion. Ang laki niyan. Aside from... That's 100 million a month? Meron pa po silang special allocation na 360. At yung Tourism Promotions Fund, nakakakuha po yan ng share sa PAGCOR. TIASA yan, di ba? Ang government share po, ang government share sa PAGCOR, 50% doon napupunta dyan sa Tourism Promotions Board. So ano yung nirereklamo yung konti lang ang pera nyo? Oo nga. Paano yung pang video? Ako. Video. Ako, sa namin nababayaran yung video. Tourist, ang lagi kong concern, yung sasakyan. Cost. Transport. Yung transport. Airport to your hotel. Paano naman, ibang lugar ang gaganda ng mga tourist spots. Tapos ang sasakyan yung mga lokbo-lokbo ng mga jeep. Alam mo, Atty. Larry, pag may event ulit sa baka yung si Secretary Prasico, iwasan ka na, ayaw na umuha. Hindi, kaibigan ko yan. Kaibigan mo ba? Aside from that pala. dapat tingnan yan. Ano ba yung mga lugar na pinupuntahan ng mga turista? Yung share daw ng government sa kita ng mga airport, 25% doon napupunta sa Tourism Board. Promotion. Anong ipopromote nila? Hindi pa kung na-privatize na yun na kaya nga. Baka mawala yun. Maraming salamat. May hindi pa tayo babatiin dito sa si Manuel sa Edmonton, Canada. Ang ginaw daw. Pero birthday niya ngayon. Happy birthday. Di ka namin binabati na happy airlift ng pansit. Medyo malayo-layo mong paggagalingan ng pansit, sir. Masaya ngayon. Bakit kaya masaya ngayon? Oo nga
The one and only distributor. Maraming salamat sa subaybay sa Karamola. Itong araw na ito, ang takayanan. Susunod na programang Run the Pilipinas with award-winning distributor. Ano ba? Ng bangus. Journalist Dennis Antenor Jr. on behalf of Conrad Banal, Johnston de la Cruz, Joel Laksamana, and there are very extra special guests. Secretary Larry Gadon. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Sumainyo ang programang Karambol sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambol sa DWIZ.